Yung bashing hindi naman katulpo-tulpo yun. Lahat naman na-bash, eh, 'di ba? Lahat naman ng ano dito sa social media may basher talaga. Pero kung nakinig sana siya sa akin na ano, okey lang naman umalis siya sa Team Kalingap. Pero kung nakinig siya sa akin na mag-solo na lang siya, 'wag na siyang mag-welcome ng kung sino-sino. Yung tahimik ng buhay parang si ano, si Rachel 'yan, si Medit. Solo lang siya, wala siyang masyadong kasama. 'Di ba? Eh, di mas tahimik yung ano mo, yung walang gulo. Pero noon pa man talaga, di naman ako naniniwala sa sinabi nila na sarili nilang desisyon yun. Meron talaga diyan nagtulak, palagi meron yan. May nagsuporta diyan, may nag-push. Sayang na sayang lang ang YouTube ko. Paldo pa sana ang bulsa ko sa inyo. Kaso, nahinto na ang pag-YouTube nitong si Beyonce. Dahil na rin siguro sa kahihiyan na kanya pong inabot. No, dahil po sa kanila pong maling pagpili, maling desisyon na ginawa ng kanila pong ipinagpalitang kalinga dito sa mga inutil, mga bobo, mga tanga na mga advisor at handler. Bakit kasi nagsama-sama kayo na may mga sariling interes? Ang ganda-ganda na ng buhay nyo, Beyonce, no? Nanay Hansel, yung Batalero family, sa pangangalaga ng Kalingap, sa poder ng Kalingap. Bakit kasi naghangad pa kayo ng iba? Bakit kasi pare-pares kayo ng naging kagustuhan na magkamal pa ng mas maraming salapi? Hindi naman kayo nagkukulang pa. Bakit kasi pare-pares kayo ng utak? Yan, sila Doklat, sila Red Say, no? Meron na nga kahit pa paano natatanggap, mas gusto pang humiwalay sa Kalingap, at tapos, ano nangyari? Ano nangyari? Dahil sa sobrang pagnanais na magkaroon ng higit pa sa mayroon sila, yan ang napapala. Kapag masyadong mataas ang gusto nyong akyatin at hindi tama ang inyong pamamaraan, masakit din ang inyong pagbagsak at napakabilis. Ngayon iniisip ko, siguro, baka nagsisisi na o nagsisisi na nga ba itong sila Beyonce, sila Nanay Hansel sa kanila pong pinasok na gulo, sa kanila pong pinasok na panibagong buhay. Ang ganda-ganda na sana. Kung noon na wala pa silang pera, na hindi pa nila natatagpuan ng Kalingap pa, dahil sila po ang lumapit sa Kalingap, hindi pa nila natatagpuan, hindi ang Kalingap ang lumapit sa kanila. Malinaw po yan, inamin naman nila yan, o kahit na tinatanggi ni Nanay Hansel noon. Kung noon, dahil sila ay malapit sa dagat, at sila po ay binabagyo kadalasan, at delikado ang kanilang buhay, ngayon, malayo na sila sa dagat, pero mukhang binabagyo pa rin ng mga kontrobersya, ng mga problema ang kanila pong buhay. Ito ang mas malupit dahil ang nasisira sa kanila, hindi lamang pisikal, hindi lamang mga structural, kung hindi yung mismo nilang pagkatao ang nasisira ng mga bagyo, ng problema na sila mismo ang gumawa at pumili. Kaya talaga naman nakakapagsisi yan. Hindi ko nga alam kung nakakatulog pa yung mga yan eh. Kung nakinig lamang sila, kagaya ng sinasabi ni Kalinga Prab, pinagsabihan ni Kalinga Prab, no, na magsarili na lamang kung gustong umalis sa Kalingap, wala naman magiging problema. Kaya malabo yung sinasabi nila na malaking kawalan itong si Beyonce sa Kalingap. Si Kalinga Prab na mismo nagsasabi na walang problema kung aalis siya. Hindi siya magiging kawalan. Ang kawalan ay ang Kalingap sa buhay ng kanilang pamilya, nila Beyonce. Ngayon, dahil hindi niya pinakinggan si Kalinga Prab, pinakinggan niya sila Doklat, sila Red Sing, at kung sino-sino pang mga sponsor dyan at mga ibang kuliglig na wala namang magawa at gusto lamang siyang pakinabangan, ano ang nangyari ngayon? Hindi ba? Nagkaroon lang sila ng tinatawag nating gamitan. Kasi nga, kung totoo talagang alam nila na may pagmamalasakit yung mga taong nagtatanggol sa kanila, eh bakit nung dumating si Kapiso, ang bilis din pinagpalit ni Beyonce itong sila Doklat? Kung talagang may pinagsamahan sila at utang na loob dito sa tao na ito. Di ba? Utang naman. Utang na loob. Bakit ang bilis-bilis? Ibig sabihin niyan, hindi ganun kalalim ang pundasyon ng kanilang tiwala sa isa't isa. Naggagamitan lang sila. At dahil dito, kapalit ng konting tinatamasa, yung kanilang pag-asa na magkakaroon pa sila ng mas maraming pera, ng lahat ay puro pakabe, iniwanan nila ang Kalingap. Pinili nila yung mga tao na mga bugok, na mga ungas, na mga tanga, at mga mukhang pera. At dahil dyan, nagsama-sama sila. Dahil may kasabihan nga na, birds of the same feathers are the same birds.
Tama ba yun? Birds at the same feathers are the same birds. Flock together pala. Ayun naman pala gumawa pa ng YouTube, no? Na kesyo magagamit niya sa pagdedepensa sa kanyang pamilya. Pero alam naman natin na gagamitin niya yan para kahit papano ay kumita. Dahil ngayon sa kagagawan nila, sa mga maling desisyon nila, sa pagtitiwala sa mga maling tao, kapalit ng kalingap, ano nangyari? Yung YouTube, nabubulok, inaagiw na, hindi pa man nakakapagsimula ng maayos, yun talagang established, bagsak na. Sayang kung nakinig lamang kayo sa kalingap. Kung nagsarili na lamang sana kayo at nanahimik, hindi sana magkakaganyan ang inyong buhay. Wala kayong pinagkatiwalaan ng mga tao. Simula nang lumabas kayo sa kalingap na matino, na talagang nagmamalasakit sa inyo. Maliban lamang dun sa iba. Pero hindi nyo nakikita yun. Dahil ang pinapaniwalaan nyo, yung mga taong nagsasalita lamang na akala mo totoo, na akala mo tunay na nagmamalasakit. Nasaan na? Si Dokrat, gusto nang bumalik sa kalingap. Delikado na Diba? Yan ba yung mga taong pagtitiwalaan ninyo? Si Kapisot. Ano nangyari? Dahil sa pagla-live ninyo, ayun, nagka-leche-leche na ang lahat ng Team Guapa. Pero mabuti na rin yung nangyari, no? At least, mabuti na rin yung ginawa ni Kapisot sa totoo lang. At least, nagkaalaman kayo sa Team Guapa. Kung hindi pa nga pinasok ni Kapisot yan, hindi kayo magkakaalaman ng inyong mga baraha, hindi ba? Hindi nyo malalaman kung sino yung tapat at totoo sa inyo. Nanay Hansel, Beyonce, nagsisisi na ba kayo? Ang hirap, no? Sayang, no? Nagpatulpo pa kayo, ang babaw naman. Nagpatulpo pa kayo sa inyo pa mama. Nagpatulpo kayo, gaya ng sinasabi nyo noon na walang nagpilit sa inyo. Nakusang loob kayo, pero hindi kami naniniwala sapagkat maraming mga sulsul sa paligid nyo na galit sa kalingap. At dahil sa galit na yan, nadamay kayo. Ginawa kayong uto-uto, ginawa kayong mga walang utak, at sumunod naman kayo. Kaya anong nangyari? Palpak. Lumalabas na isa-isa ang katotohanan. Kaya ngayon, naniniwala ako na kahit papano, deep in your heart, Beyonce, Nanay Hansel, Tatay Beran, Pamilya Batalero, na mayroong kahit papano na pagsisisi sa inyong mga puso. Pagsisisi siguro na hindi naman tutuloy na pagsisisi. Kung hindi, siguro ang tamang salita na dapat kong ginawa ay panghihinayang. Yan. Kasi sa mga oras na ito, sa tingin ko, mukhang hindi pa kayo nagsisisi. Mukhang malabo pa. Mukhang naghahanap pa kayo ng outlet na pwedeng saksakan para muling mabuhay ang ilaw ng inyong pag-asa. Pero malabong mangyari na yan. Dahil ang mga taong nakapaligid sa inyo hanggang ngayon, puro mga basura. Puro mga oportunista na kagaya na lamang ng mga tagapagtanggol ninyo, mga advisor ninyo, na mga C4GG o baka naman C4Gcash group. Yun. Ano? Kaya pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo Oops. Tapusin na natin ito. Nakakabwisit lang. Pero noon pa man talaga, di naman ako naniniwala sa sinabi nila na sarili nilang desisyon yun. Meron talaga dyan nagtulak. Palagi meron yan. May nagsuporta dyan. May nag-push.